Escándalo, miren qué pasó aquí, chicos. Están comentando en redes que han ignorado que le han hecho el feo a la primera finalista del Miss Cosmo porque no le entregaron flores. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Contexto: como ustedes saben, diferentes reinas de belleza importantes se encuentran en estos momentos en el Puteri, Indonesia. Y pues Miss Cosmo también ha sido invitada, pero ha sido invitada con su primera finalista, ya que el certamen Miss Cosmo premia a las dos, primera finalista y a las dos. Es como que las dos fuesen su rey. Y este video que se está viralizando muestra cómo le dan flores a Miss Supranational, Miss International, Miss Charm, pero también le dan las flores a la Miss Cosmo, Yolina, pero ignoran a la primera finalista, que también sería la reina. Y miren el rostro que ella pone, sonríe, nerviosa, y al final miren la cara. Esa cara es de pena. Ya están comentando en las plataformas que no es la manera de tratar a una reina. Además también, ¿cuánto valen unas flores? Denle unas flores, cariños. Puteri Indonesia, millonarios son. Unas flores y ya está, que tanto show. Déjenme sus comentarios. So yun mga kapolitika, inyo pong napanood yung naging reaksyon nitong Latino vlogger na si Jens Castro dito sa trending ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media, ang di umano'y pambabastos ng mga Indonesian dito kay Chelsea Fernandez dahil hindi siya binigyan ng bouquet of flowers dito sa kanyang pagdating sa Indonesia para sa kanilang beauty pageant doon. So kasama pala dito itong si Miss Cosmo 2025 na si Yolina Lindquist, yung Miss International at si Miss Supranational. Yung mga winners na kinoronahan ay kanya-kanyang binigyan ng bulaklak. Pero to be fair naman din mga kapolitika, last year is hindi rin binigyan itong si Muok ng flowers nung pumunta siya sa Indonesia. Pero ang reaksyon dito ni Jens Castro ay wala daw bang pambili itong mga Indonesian ng bulaklak para man lang ibigay dito kay Chelsea Fernandez regardless sa kanyang placement or sa kanyang posisyon. So yung kanyang naging reaction dito ay parang nahiya daw itong si Chelsea Fernandez sa eksenang yon, at kitang-kita naman mga kapolitika yung awkwardness dahil nga siya lang yung hindi nabigyan in front doon sa mga napakaraming tao. Pero kinabibiliban rin naman siya ng mga netizen dahil napaka-professional daw ng pagka-handle ni Chelsea Fernandez at hindi siya nakitaan na nagalit siya or nainis siya dito sa pangyayari. Bagkus na-handle niya professionally yung sitwasyon na yun. So isa ito sa mga maituturing na magandang quality ng pagiging isang beauty queen. At nag-react yung ilan sa mga pages natin dito sa social media. At sabi dito ng Crown and Sashes: "No bouquet for non-winner. Is this a cultural practice or a sign of disrespect toward international guests?" During her appearance at the Puteri Indonesia event, Chelsea Fernandez drew attention after she was the only guest queen who did not receive a bouquet of flowers, while others were warmly welcomed. Indonesian pageant fans argued that bouquets were reserved for winners, but many pageant followers pointed out that all invited queens are honored guests and should be treated equally. In many countries, offering flowers is a simple yet meaningful gesture of hospitality extended to visitors, regardless of titles or placements. The situation has since sparked discussions online about cultural expectations, proper hosting etiquette, and how international guests should be received. So ang sabi ng mga netizen mga kapolitika ay gaganti rin daw ang Pilipinas kung ang isang Indonesian queen ay pupunta dito sa ating bansa ay hindi rin daw bibigyan ng bulaklak dahil ito daw yung ginawa nila dito kay Chelsea Fernandez. At napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video na tama naman, dapat kahit hindi siya title holder ay bibigyan pa rin siya bilang respeto, kumbaga bilang paggalang at acknowledgement sa kanya, kasi inimbitahan niyo siya doon in the first place and then parang nakakahiya na in front of cameras, in front of the crowd ay siya lang yung walang flowers. So talagang mabibigyan at mabibigyan ng kulay yung ganoong pangyayari mga kapolitika. Okay, so yun ang aking magreaksyon. So grabe yung may mga nagsabi rin normal lang daw ito, pero may mga nagsabi rin na masakit itong ginawa, at in fact ay pinapauwi na nga itong si Chelsea Fernandez ng ating mga kababayan sa Pilipinas dahil sa treatment na kanyang natanggap dito sa Indonesia.
But on the other hand naman is marami yung mga namangha at humanga dito kay Chelsea Fernandez dahil nga sa kanyang professionalism. So yun po yung mainit na discussion ngayon dito sa mundo ng social media na nakarating na rin sa Latin community. So mga kapolitika, ano po ang inyong masabi or magreaksyon dito sa naging asal ni Chelsea Fernandez na kung saan ay nahandle niya professionally yung ganoong sitwasyon? Kayo po ba ay bumilib sa kanyang character at attitude? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.